Bukod sa bagong diplomatic protests, ipinatawag na rin ng Foreign Affairs Department ang Chinese ambassador kasunod ng bagong pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Galit na galit naman ang hepe ng Sandatahang Lakas kahit matagumpay siyang nakasampa sa BRP Sierra Madre. At nakatutok kami ni Maki Pulido. Sirang makina ng barkong ML Kalayaan ng National Task Force. Sirang communications at navigation equipment ng bangkang Datu Tamblot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at pagkasira ng palo o mast ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Ilan lamang yan sa pinsalang idinulot ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea nitong weekend. Sa insidente ito rin nakita ang pinakamalaking deployment ng China laban sa resupply mission ng Pilipinas. 2 barko ng kanilang Navy, 8 barko ng kanilang Coast Guard at 36 na Chinese militia. Sa kabila niyan, sabi ng Pangulo, lalo lang daw pinatibay ng mga hakbang ng China ang determinasyon ng Pilipinas na ipaglaban at protektahan ang ating soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Iniutos ng Pangulo na ikasamang ang misyon ay isinaalang-alang kaligtasan ng mga sundalo pero itinutuloy pa rin ang pagtupad sa misyon. Hindi raw natitinag ang Pilipinas. Kahapon pa lang itinawag na ng Pilipinas sa China ang protesta nito bagamat natagalan bago sumagot ang China. Ito yun ang pagkasundo ang hotline para sa agarang pagresolba ng mga ganitong insidente sa dagat. Gayunman, there is a dissonance between what is being said and promised between what's happening in the waters. And that's the reason why we're calling on China to be a responsible member of the international community. Nagpaabot na rin ng protesta ang ating embahada sa Beijing sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. At ipinatawag din ngayong hapon si Chinese Ambassador Wang Xilian sa Foreign Affairs Department para iparating pa rin ang ating protesta. Kailangan naman pag-aralan pa ang mga mungkahi ng ilang mambabatas na ideklara siyang persona non grata, kaya walang ganyang hakbang. Wala ring balak ang Pilipinas na gumanti rin ng water cannon kahit may ganyan din ang mga barko ng Pilipinas. Pero we've made some adjustments given the recent developments. Yes, as soon as the President approves the national strategy. Ang pagbuntot ng mga barko ng China sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre nitong Sabado, nasaksihan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na lula ng isa sa mga resupply boat. Yung gitgitan, no, talagang dumidikit yung mga Chinese militia vessels, malalaking mga barko. Dun sa maliit na boat natin, yung several times, no, kinat tayo until finally nag-water cannon sila sa atin. At the distance, nakikita rin namin na wino-water cannon nila yung atin, yung MV Kalayaan. Nung matapos yung water cannoning, yun, finally binunggo tayo nung Chinese Coast Guard. Galit na galit ako, no? Because we were performing a legitimate military operations in our exclusive economic zone. Pero tagumpay pa rin siyang nakasampa sa BRP Sierra Madre at nakumusta ang mga sundalong nagbabantay roon. Mahirap po yung conditions ng pamumuhay nila dun sa BRP Sierra Madre, and yet, no, high moral sila na nagsisilbi para sa ating bayan. At nung paalis na ako, paalis na yung aming boat, yung Unaiza May, no, kumakaway sila. Merry Christmas, sir! Nasa 40 barko ng China ang nabilang ni Browner pero aabot daw ito ng higit 100 sa buong paligid ng Ayungin Shoal at Mischief Reef. Sa ngayon, mas prioridad daw ang resupply kesa sa refurbishment ng nabubulok na BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. What we need is to continue maintaining our post. No? We considered it a military post. Sa kabila raw ng tumitinding pambubuli na naranasan niya mismo, sabi ni Browner, maximum tolerance pa rin ang utos niya sa mga sundalo. Tutuloy-tuloy pa rin yung gagawin natin mga operations dyan. Kahit ganyan, no? kahit na hinaharangan tayo ng China, we have to do it because it's our obligation and it's our right. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido. at ako si Ivan Mayrina. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.